In this video update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Ito yung klase ng rally na hindi lang basta nangyari dahil green ang market. May malalaking dahilan kung bakit biglang uminit ang Bitcoin, bakit tumama ito sa 70,000 for the first time since June, at bakit sabay-sabay na gumalaw ang ETFs, legislation, liquidity, at short liquidations. At kung interesado ka sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa pinakamalaking headline. Si Donald Trump muling nag-push para maipasa ang crypto market structure bill sa United States. Nagsalita siya mula sa White House kasama ang mga crypto company executives tulad ni Coinbase CEO Brian Armstrong at Gemini co-founders Cameron at Tyler Winklevoss. Ang mensahe niya, kailangan daw ipasa ng Congress ang isang fair version ng Digital Asset Market Clarity Act o mas kilala bilang Clarity Act para manatiling ahead ang United States laban sa China sa crypto industry. Malaki ang ibig sabihin nito para sa crypto market dahil matagal nang hinihintay ng industry ang mas malinaw na rules. Maraming crypto companies sa US ang matagal nang nagrereklamo na hindi malinaw kung sino ang may jurisdiction, ano ang security, ano ang commodity, paano dapat tratuhin ang exchanges, stablecoins, tokenized equities, DeFi at iba pang digital assets. Kaya kapag may presidente mismo na nagsasabing kailangan nang ipasa ang market structure bill, nagiging bullish ang dating sa market dahil parang may chance na magkaroon ng regulatory clarity. Ang Clarity Act ay naipasa na sa House of Representatives noong July 2025 pero natenga sa Senate ng ilang buwan at hindi ito simpleng delay lang. May mga concerns tungkol sa tokenized equities, stablecoin rewards at potential conflicts of interest ng Trump family sa crypto industry. Kaya kahit may support mula sa ibang crypto leaders, hindi ibig sabihin automatic na pasado na agad. May political debate pa rin, may ethics concerns pa rin, at may mga lawmakers na gustong siguraduhin na hindi magiging pabor lang sa iilang players ang magiging regulation. Si Brian Armstrong naman nagsalita pagkatapos ni Trump at ng US regulatory heads. Ang sinabi niya, kapag naipasa ang bill, gagawin nitong durable ang crypto policies sa US, meaning mas matibay at mas pangmatagalan, hindi yung pabago-bago kada administrasyon. Sinabi rin niya na once ma-address ng Senate ang cloture motion sa September 15, possible daw na magkaroon ng bill ng more than 60 votes. Kung tama ang basa niya, malaking bagay iyon dahil ibig sabihin may bipartisan support o suporta mula sa magkabilang political sides. Si Trump naman, sinabi niyang very bipartisan daw ito at marami raw Democrats ang sumusuporta. Pero syempre, hindi lahat sang-ayon sa framing niya. May kritisismo rin mula kay Senator Ruben Gallego na nagsabing kapag sinasabi ng President na fair, baka ang ibig sabihin daw ay fair para sa kanya. Ang point niya, hindi raw ang Presidente ang dapat magdesisyon kung anong level ng regulation ang acceptable para sa sarili niyang interests. Ang Congress, Senate at White House ang dapat gumawa ng tamang proseso. Ito ang dahilan kung bakit kahit bullish ang headline, may political friction pa rin na hindi dapat baliwalain. Bakit mahalaga ito sa Bitcoin price? Dahil ang market ay mahilig sa clarity. Kapag malinaw ang rules, mas madaling pumasok ang institutions, mas madaling mag-launch ng products, mas madaling mag-operate ang crypto firms, at mas madaling mag-build ng long-term confidence. Kapag malabo ang rules, maraming capital ang nag-aantay muna. Kaya itong renewed push for Clarity Act ay isa sa mga catalysts na tumulong para uminit ang Bitcoin at broader crypto market. Ngayon, sabayan pa natin ng pangalawang malaking catalyst, ETF inflows. Noong August 19, US spot Bitcoin ETFs nakakuha ng $517 million in inflows. Ito ang largest daily inflow since early May. Hindi maliit na bagay iyon. Kapag spot Bitcoin ETFs ang nakakakuha ng ganitong kalaking pera in one day, ibig sabihin may real institutional demand na bumabalik. Hindi ito puro future speculation lang. May actual capital na pumapasok sa regulated ETF products. Hindi lang Bitcoin ang nakinabang. Ether ETFs nakakuha rin ng $189 million. Pinakamalakas nilang daily inflow since October 2025. Ibig sabihin, hindi lang BTC ang pinapasukan ng pera, pati ETH funds nakaranas ng malakas na demand. At ayon sa report, ang flows na ito ang nag-confirm sa demand na nagtulak kay Bitcoin above 69,000 at kay Ether up 18% papunta sa paligid ng 2,250. Kaya malinaw na ang rally ay hindi lang isolated price move, may flow support sa likod. Ito ang magandang part
buong summer tahimik ang market. Bitcoin ilang buwan nakabox below 64,000 habang ETF flows unti-unting nagiging positive. Para kang nakakakita ng apoy na mahina pa lang pero may usok na. Ngayon itong breakout ang parang sinasabi ng market na yung flow rebuild na matagal nang nabubuo finally lumabas sa presyo. Kapag may matagal na accumulation ng demand tapos biglang nabasag ang range, madalas nagiging mabilis ang galaw dahil maraming traders ang nasa maling side. Iyan mismo ang nangyari sa shorts. Bearish crypto bets lost a record $2.7 billion habang Bitcoin sumipa papuntang 70,000. Ito yung liquidation-driven acceleration. Ibig sabihin maraming traders ang nakaposisyon na bababa ang market pero biglang umakyat dahil leveraged ang positions nila, napilitan silang maliquidate o mag-close. Kapag shorts ang napipilitang mag-close, kailangan nilang bumili pabalik. At kapag sabay-sabay silang bumibili, lalo pang tumataas ang presyo. Kaya minsan ang rally ay hindi lang dahil maraming bullish buyers, kundi dahil maraming bears ang naipit. Pero kailangan natin maging maingat. Isang malaking inflow day ay bullish pero hindi pa ito sapat para sabihin na sustainable na ang buong trend. Ang near-term question ngayon ay kung magpapatuloy ba ang flows. Kung magkaroon ng second at third day of ETF buying at ganitong scale, mas magiging credible ang sustained institutional bid. Ibig sabihin, mas malakas ang chance na hindi lang ito one-day breakout. Pero kung mabilis mag-reverse ang flows at bumalik sa weakness, babalik sa usapan ang 64,000 level as support. Ito yung pinaka-importante para sa traders. Hindi lang breakout candle ang binabantayan. Ang binabantayan ay follow through. Maraming beses nang nag-fake out si Bitcoin sa range. May mga araw na mukhang breakout na. Tapos biglang babalik sa loob ng range at maiiwan ang late buyers. Kaya ngayon, kung gusto mong makita kung totoong nagbago ang market, bantayan ang susunod na dalawang bagay: ETF inflows at price acceptance above previous resistance. Ngayon, pag-usapan natin ang mismong 70,000 move. Bitcoin briefly touched 70,000 on Wednesday sa ilang exchanges, including Coinbase, for the first time since June 2nd. Pagkatapos mabilis din itong bumalik below that level pero still up more than 7% in the last 24 hours. Itong galaw na ito ay malaking psychological moment dahil 70,000 ay major round number. Kapag ganitong level ang natatamaan, maraming traders ang biglang nagbabago ng sentiment. Yung mga takot kahapon, biglang nagiging bullish. Yung mga shorts napipilitang mag-adjust. At yung mga nasa sideline, natutuksong humabol. Pero again, hindi sapat na mahawakan lang ang 70,000 for a short moment. Ang tanong, kaya ba itong i-hold? Kaya ba nitong gawing support ang dating resistance? Kasi kung ang presyo tumama lang sa 70,000 tapos bumalik agad sa 68 or 66, possible na liquidity grab lang iyon. Pero kung mag-consolidate sa itaas at magpatuloy ang inflows, doon mas nagiging credible ang breakout. May isa pang catalyst na tumulong sa rally, liquidity sa Treasury market. Sinabi sa report na Treasury Secretary Scott Bessent doubled the size of the Treasury Department's bond buyback operations. Nakita ito ng traders bilang possible backstop sa liquidity sa more than $30 trillion Treasury market. Bakit connected ito sa Bitcoin? Dahil kapag gumagaan ang liquidity sa financial system, mas nagiging supportive ito sa risk assets. At sa market ngayon, Bitcoin still trades like a risk asset sa maraming pagkakataon. Kapag liquidity improves, nagiging mas madali para sa Bitcoin, stocks at crypto-related assets na gumalaw pataas. Sa simpleng paliwanag, kapag ang treasury market ay nagkakaroon ng liquidity stress, maraming investors nagiging cautious. Treasury market ang isa sa pinakaimportanteng financial market sa buong mundo. Kapag may support o buyback operations na nakikita ng market bilang stabilizing force, pwedeng gumaan ang takot. At kapag gumaan ang takot, mas willing ang investors mag-risk. Kaya itong bond buyback development ay naging part ng positive backdrop sa Bitcoin rally. Ngayon, balik tayo sa Clarity Act. May signs daw na baka gumalaw na ito sa Senate. Sinabi ni Banking Committee Chairman Tim Scott sa SALT Conference na may good chance ang bill na mag-advance sa September. May procedural vote na set sa September 15 at may ilang linggo pa ang lawmakers para ayusin ang disagreements tungkol sa crypto rewards, decentralized finance at ethics provisions. Ibig sabihin, may timeline na ang market na pwedeng bantayan. Hindi na ito vague na someday. May specific date na pwedeng maging catalyst. Kapag malapit ang ganitong vote, natural na magpo-position ng traders. Kung may belief na mapapasa o
malusad ang bill, bullish ito sa US crypto industry. Kung madelay ulit o maipit sa political disagreements, pwedeng magbigay ng disappointment. Kaya mula ngayon hanggang September 15, pwedeng maging malaking narrative ang US crypto legislation. Hindi lang ito regulatory story, market moving story ito.